Good day sa lahat. So tayo ay magso-solve ng physics problems. And this time, siya naman ay inclined plane. Okay, basahin ko ang ating problem. A 20-kilogram box is placed on a 25-degree inclined plane with a coefficient of friction of 0.4. Okay. So, base sa ating problem, siya ay inclined plane. Okay. So, gawa muna tayo ng FBD or free body diagram. Again, nabanggit dyan, ng ating surface ay inclined plane. 25 degree daw ang angle. So, let's say ito ay 90, 45, So, 35, 30, 25. Okay. So, kumbaga ito ay estimated ko lang. So, around dyan ang ating 25. Okay. Then, ang sabi dyan, merong 20 kilogram. No, ito, 20 kilogram daw na box is placed sa inclined plane. So, di gawa tayo ngayon ng box na nakalagay sa inclined plane. So, siya ay 20 kilogram. Okay. Then, meron daw siyang coefficient friction of 0.4. Okay. So, yan ang ating diagram based sa binasa nating problem. So, i-identify natin yung mga unknown reaction or unknown forces. Okay? So, syempre, tayo ay may 20 kilogram box. Yung 20 kilogram ay mass ng box. Ibig sabihin, meron din tayong weight. And si weight, again, lagi siyang downward lamang. Whether siya man ay flat surface, inclined surface, laging siya ay downward ang direction. Which is ang ating weight ay mass multiplied by gravitational force. And then, kung meron tayong weight, meron tayong normal force. And si normal force ay is always perpendicular sa ating surface. Kaya naman, si normal force natin ay ganito po ang ating gagawin sa kanyang direction. Kasi kailangan makakreate siya ng perpendicular sa surface. And take note class na kung ang inclined plane natin ay 25 degree ang angle, ibig sabihin, okay, tatandaan, na ito ay 25 din. Okay. So ngayon, imagine niyo ha, 25 kilogram na box sa inclined plane. So ibig sabihin, si box na ito ay mag-i-slide. Tama? Yun ang una nating maiisip sa kanya na kapag naglagay ka ng 20 kilogram na box sa isang rampa o sa isang inclined plane, siya ay posibleng dumaus-us or mag-slide. Kaya naman, class, meron tayong applied force dito. And then, syempre, based sa ating problem, meron tayong coefficient friction of 0.4 and si friction force ay opposing or siya yung hahadlang para ang ating box ay mag-slide. Kaya kasi applied force ay ang direction ay ganito, ibig sabihin si frictional force ang direction niya ay ganito naman, opposing kay applied force.
Okay. And then nabanggit dyan na ang ating coefficient of friction ay 0.4. Okay. So yan na po ang ating FBD para sa problem na yan. So tayo ay mag-solve na. So unahin natin ito, si weight, which is given naman ang mass natin na 20 kg. And then ang ating gravitational force ay 9.8 meter per square second. So using your calculator po, makukuha nyo na result ay 196 Newton. Okay. So ngayon class, okay, tayo ay ang mga unknown natin na forces ay itong applied, itong normal, at maging itong si friction force. Pero take note na si friction force, bago natin makuha, kailangan natin ng normal force. Okay. So kunin muna natin si normal force. Again, tingnan yung maigi ang ating diagram. Si normal force po ay perpendicular. Sa surface. Perpendicular siya. So, kung siya class ay perpendicular, okay, alalahanin niyo yung rules natin pag inclined plane. Which is, sabi doon, kapag ang force ay perpendicular sa ating plane, sa inclined plane, sa ating inclined plane, ang ating gagamitin sa kanya na formula ay mg cosine theta. Or sabihin na natin na weight, cosine theta. So ngayon, para makuha natin si normal force, gamitin natin yung formula na yan, which is, ang weight natin ay 196 Newton, and then cosine 25. Using your calculator, makakakuha kayo ng answer na 177.6 Newton. Lagay natin dito. 177.6 Newton. Okay. So, ang next naman natin ay si applied force. Si applied force natin class, ano mapapansin nyo? Siya naman ay parallel sa ating inclined plane. Siya ay nakaparallel. And kung i-review nyo yung rules natin na kapag ang isang force ay parallel sa isang inclined plane, ang gagamitin mong formula sa kanya ay mg sine theta or weight sine theta. Kaya, ito ang gamitin ngayon natin para masolve natin ang ating applied force, which is 196 Newton sine 25. Okay? And makukuha nyo class sa inyong calculator 82.8 Newton. 82.8 Newton. So, meron ka na ngayong applied force na 82.8 Newton. Okay. So, kunin naman natin ang ating frictional force, which is, ang formula para ma-determine ang friction force ay mu times the normal force. Ang ating coefficient of friction na given ay 0.4 at ang ating namang calculated na normal force ay 177.6 Newton. And ang lalabas na result using your calculator ay 71.04 Newton. So, ilagay din natin dito.
71.04 Newton. Okay. So, tingnan maigi class ang ating diagram. Ano? So, ang ating applied force ay 82.8 Newton. Ano? And ang ating frictional force ay 71.04 or let's say 71 Newton. So, mas greater than ang ating applied force compared sa friction force. Ibig sabihin, ang ating 20 kilogram box na nasa inclined plane at an angle of 25 degree ay keep sliding. Ano? Siya ay patuloy na nag-i-slide. Okay? Kasi hindi enough yung ating friction force para pigilan siya na patuloy siyang mag-slide. Okay? So, yun lang. Ganun lang siya kasimple. Hopefully na natutunan nyo.